Hello mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan or saan man kayo ngayon sa mundo, magandang gabi or magandang araw po sa inyong lahat dyan. So, kumusta na po kayo mga kababayan? So, galing pala ako sa bayan kanina mga kababayan, kadarating ko lang po dito sa bahay namin. Tapos ginabi po kami dahil sobrang lakas po ng ulan doon sa bayan. So, nagpasilong muna ako tapos ayan, ginabi na kami gabi na po kami nakarating dito sa bahay. Tapos tulog na po yung mga kasama ko. Pati si mama natulog na. Tapos si Kubay, natulog na rin si Kubay. So ako na lang po talaga yung gising pa dito mga kababayan. Ay meron pala si ate dyan, Beng. Siya po yung naiwan dito kanina sa tindahan. Kumusta ka na, Beng? Ayos lang po. Si Arlene Joy po mga kababayan. Ito yung panganay ko pong anak. So, ilang taon ka na kasi? 13. 13. So, grade 7 na po siya. Tapos, anong ginawa mo kanina? Ha? Nung pag-alis ko. Naglinis tapos ng hugas ng pinggan. Tapos? Nag-cellphone po. Nag-cellphone ka. Sino nagbantay ng tindahan? Si Lola. Si Lola po niya yung nagbantay ng tindahan. Kasi nung umalis ako kanina mga kababayan, ay sabi ko sa kanya maglinis siya ng bahay, tapos maghugas ng pinggan dahil ang daming hugasin kanina nung iniwan ko. Kaya siya yung nag-asikaso kasi wala naman silang pasok. So, ayan, punta ka doon. Matug ka na. Matug. So, galing ako sa bayan mga kababayan, no? Kasi may pinadala po si Ate Rose. Ate Rose Marie Cuevas. So, pangalawang beses na po ito niya, pangalawang beses na po siya nagpadala mga kababayan. Si Ate Rose. Tapos, kagkahirobeng. Tapos, ito po yung pinadala niya mga kababayan. Ito. 5,724.85. So, ito po yung pinadala ni Ate Rose. Hello, Ate Rose. Kumusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa inyo sa pinaskuhan. So, nung una ay nakatanggap din po kami ng pinaskuhan, pamasko galing kay Ate Rose. Si Ate Rose Marie Cuevas. So, ayan po mga kababayan, no? So, nandito na po yung So, nakuha ko na po yung pera mga kababayan. Tapos, kung maalala nyo po mga kababayan, yung content ko nung nasa sakahan kami, kasama ko yung mga pamangkin ko, yung 3. Tapos, yan yung pinadalhan ni Ate Rose, yung pamangkin ko yung 3. Tapos, sabi ni Ate Rose, yung 5,724 na pinadala niya, yung isa kong pamangkin doon na si Mitzi, yung may 2 anak, yung biyuda, sabi ni ate, bigyan ko daw siya ng 3K, pero bilhan ko siya ng bigas, 25 kilos. Tapos yung mga bata, bilhan din ng damit. Tapos, at saka ulam. Tapos yung isa naman mga kababayan, si Jan, yung pamangkin ko, yung lalaki ay 1K din po sa kanya. Tapos yung si Dayan ay 1,000 po sa kanya. So, maraming salamat po sa iyo, Ate Rose. Tapos, nabili ko na po yung bigas mga kababayan. Ito na po yung bigas. Ayan. Ito. So, bukas ko na po ito ihatid doon sa pamangkin ko kasi natutulog na po sila. Tapos, nakabili na rin po ako ng mga damit ng mga bata. Ito. Terno-terno po yung mga damit. Ayan. So, ito. Tig-3 pares po ito mga kababayan. 2 po kasi yung anak ng pamangkin ko na babae at saka lalaki. Ito. Yan. Tapos ito yung pambabae. Ayan, pambabae po yung ate. Ayan, terno-terno po yung binili ko kanina. Yan. Tapos ito, terno din. So, ang ganda. So, sinadya namin mga kababayan na puro dark yung kulay kasi baka mabilis madumihan. So, ito po yung resibo niya doon sa damit na binili namin. Ito. Umabot po siya ng 1,180. Ayan, nakikita ba? Ayan, 1,180. Yung sa damit lang po yan ng mga bata. Tapos, doon ko yan kinuha sa 3,000
na para sa pamangkin ko na yung nabiyuda. Tapos, at saka ulam din po mga kababayan. Tapos, bumili ako ng ulam mga kababayan. Kaya lang, hindi na namin naiabot doon kasi gabi na kami dumating. Tapos, kinain na lang po namin yung ulam, yung fried chicken. So, bilhan ko na lang po siya ulit bukas ng umaga kasi yun po yung favorite ng mga bata. So, bukas na bukas po ay bibili po ako ng fried chicken. Ito po yung fried chicken mga kababayan. Oh. Pero kakainin na lang po namin baka masira. So, ito si Arlene Joy. Oh. Ayan, kainin mo na lang ito, Beng. Thank you po. Palitan na lang natin bukas yan. So, nagkahalaga po yan ng 150 pero bibili ako ulit bukas. So, abangan nyo po yung vlog mga kababayan, no? Kasi, nag-video lang po ako ngayon para hindi ko po siya makalimutan bukas. Kasi bukas ko na po ito ibibigay doon. So, 150 po yung ulam mga kababayan pero papalitan ko po yan. Bibili ako ulit bukas ng ulam na halagang 150 yung fried chicken po. Tapos yung nagasto ko po doon yung nabawas po doon sa 3,000 para doon sa pamangkin ko ay yung bigas po. Ito, bigas. Tapos 1,200. Tapos yung mga damit pang bata 1,180. Tapos yung ulam 150. So umabot po siya ng 2,530. Tapos yung natira na lang po sa 3,000 niya ay 470. So 470. So ito na po yung pera mga kababayan, no? So yung natira po sa pamangkin ko ay 470. So bigyan na lang natin siya ng 500. So at saka ito yung kay Dayan, tapos ito kay Janjan sa pamangkin ko. Tapos yung, ano pala mga kababayan, yung 724.8, sabi ni Ate Rose, sa akin na lang daw to yung 724. So, panggasolina po. Maraming salamat po Ate Rose. So, ito po yung ginamit namin panggasolina at saka tanghalian po namin kanina pero hindi po siya naubos mga kababayan dahil sobra-sobra po ito. So, bumili na lang po ako ng mangga, kinain na po ni Kubay kanina at saka yung tinapay, syempre pasalubong ko po sa kanila kanina. So, kinain na po namin tapos nakabili pa kami ng ulam namin. So, ayun mga kababayan, abangan niyo po bukas ng umaga dahil pupuntahan ko yung pamangkin ko doon. So, para makilala nyo rin yung mga nasa side ko. So, nakita nyo na po sila doon sa vlog namin. Nakita nyo na po siya doon sa vlog ko yung nasa sakahan kami. So, maraming salamat po sa iyo, Ate Rose, sa maagang pamasko. Thank you po talaga. Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat dyan. So, nandito na po yung pamangkin ko mga kababayan, si Janjan. Hi ko ba? Si Janjan, tapos si Diana. Sila po yung kasama ko doon sa sakahan na pinapabigyan ni Ate Rose ng pamasko. Tapos, yung isa kong pamangkin, pupuntahan po namin ngayon doon. So, ito na po yung pera na para sa kanila mga kababayan. Tapos, ito po yung pera na pinapabigay ni Ate Rose mga kababayan para po sa pamangkin ko. Dahil nakita niya doon na kasama ko sila doon sa sakahan. Tapos, ibigay ko na po sa kanila. Ito sa'yo dyan. Ano masasabi mo? Maraming salamat po kay Ate Rose na binigyan ako ng magang pamasko. So, ito naman sa'yo, Dayan. Maraming salamat po, Ate Rose, sa maagang pamasko. Malaking tulong na po to sa amin. Salamat. Ngayon lang po talaga kami nakatanggap ng perang pampasko galing sa ibang tao or sa malayong lugar. At maraming salamat po. So, ngayon mga kababayan, pupuntahan po namin si Mitzi, yung pinabilhan ni ate ng bigas at saka mga damit. Tapos, ito na po yung ulam nila. Bumili na po kami kanina ng ulam. Inutusan ko si Jan. Kasi kinain na namin kagabi yung fried chicken na ulam nila. So, yun lang po mga kababayan. Abangan niyo po yung ibang video na. Pupuntahan muna namin si Mitzi. Ayan yung bigas. Uto ka dyan. Si Jan yung magdala. Doon sa nakasila.
Bago ang lahat mga kababayan, shout out muna kay Ate Amy of Hawaii, USA. Hello Ate Amy. Merry Christmas. Ito po yung bahay ng pamangkin ko mga kababayan. Ayan. Dito po siya nakatira. So, nandito lang po kami ni Sheila mga kababayan. Kasama ko si Sheila at syempre yung pamangkin ko. Siya po yung nagdala ng bigas. Ito si Dayan. Tapos, kakatukin natin dito. Ayo! Ayo! Kumusta? Kumusta ang kinabuhi dito? Ano ba yan? Muntik pa ako malaglag mga kababayan dahil yung pinto niya biglang nagsara. So, nandito na po kami ngayon sa bahay ni Mitzi mga kababayan. So, anak po siya ng ate ko, yung pinakapanganay po namin mga kababayan. Nag-iisa po siyang anak niya. Kaya lang yung ate ko ay namatay na po siya noong 2020. Tapos, yung sumunod naman na namatay yung papa din niya. 2022, namatay din yung papa niya. Kaya siya na lang po mag-isa. Tapos, may anak po siya na dalawa, si Dudong at saka si Sai. Si Sai, yung anak ni Mitzi. Tapos, nung ano pa namatay ka sa Tapos nung namatay po yung ate ko mga kababayan ay buntis po si Mitzi ng panganay niya. Tapos nung namatay naman yung papa niya, buntis din po si Mitzi itong pangalawa. Tapos nung nakaraang buwan po ay namatay din po yung asawa ni Mitzi. So, yun po mga kababayan, no, napakasakit po talaga ng ni Mitzi, yung kalagayan niya dahil nag-iisa na lang po talaga siya, wala na siyang mga magulang, wala na rin po siyang asawa dahil yung reason po ng pagkamatay ng asawa ni Mitzi ay pumunta po siya doon sa kanyang mga magulang, tapos hindi na siya nakabalik dito dahil siya yung parang nilason siya ng tao. So, sobrang bait po ng asawa ni Mitzi. Kaya lang, po talaga siya na, yung tawag nun? Hindi na naagapan yung nangyari sa kanya. So, okay naman siya nung umalis siya. Kaya lang, pagdating po doon, so, meron po talagang mga tao na masasama po. Kaya, siya po yung napagtripan ng mga tao na masasama. So, kaya ngayon si Mitzi ay siya na lang yung bumubuhay sa kanyang dalawang anak. Murag nasuko man ka nako dong. Asa si pare nimo? So, tanungin natin si Mitzi mga kababayan. So, kumusta ka na Mitzi? Okay lang. Okay lang. So, ang imong kuan panginabuhi dire, kumusta man? Naglisod ko kay naglisod ko kuan sa panginabuhi kay sabi nga gagmay pa akong anak. So, kuan kanang ang pagtrabaho nimo sa bukid sa may pantay sa bata. Ipangbili na ako is silingan. So, Ito na.
Mataba ka nga ang tinuro mo gabi. Sabi ko kayo ni Napaiyak po kami mga kababayan dahil hindi po namin kaya yung nangyari sa kanya. So, kaya tinutulungan po namin si Mitzi, kaming pamilya na para makakain din po sila. So, maraming salamat po kay Ate Rose dahil po sa iyo ay meron ka pong pinaabot na tulong para kay Mitzi. So, si Mitzi po mga kababayan ay nagtatrabaho po siya doon po sa sakahan ko dahil binigyan ko po siya ng area para makapagtanim po siya ng gulay doon para po sa kanyang mga anak. Tapos yung asawa po ni Mitzi mga kababayan ay sobrang bait po nung asawa niya. So wala po talaga kaming masabi na hindi maganda sa asawa ni Mitzi dahil sobrang bait po niya. Kaya lang kinuha na po siya ni Lord. Tapos naiwan po yung dalawang anak niya. So yung mga bata po mga kababayan ay hindi pa po sila nakamove on sa nangyari sa kanilang papa. Minsan bigla na lang daw siyang bumabangon kapag madaling araw. Lalo na po pag nakarinig ng ingay ng motor, akala nila yung papa na nila yung umuwi dito sa bahay. Tapos ngayon hindi pa rin natanggap nung panganay na wala na yung kanyang papa. So, lagi pa rin silang naghihintay na umuwi po yung papa nila dito. So, may dala kaming pinabili ni Ate Rose na bigas. So, may itatanong ako sa iyo, Mitzi. Iyon sa nimo pag-move po ng imong kaugalingon sa imong pangalaga sa imong mga anak? para sa kuha ang akong mga iyaan o para pud sa imong nakatabang sa ako ug sa akong mga silingan nga bisan pa man sa kuan mawala po ng akong kuan buol tungod sa inyo ha. So, si Mitzi po kasi mga kababayan ay kapag nalulungkot po siya ay pupunta po siya doon sa amin. So, kasi malungkot po talaga yung buhay niya dito sa bahay, lalo na po at hindi pa siya nakapag-move on sa asawa niya. So, unsa may mga pangandoy ni Mochi para sa imuhang mga anak? Gusto na ko nga makahuman sila sa eskwela bisan pa man niya ako ra magkuan sa ilaha mag-atima wag akong pangando sila nga makahuman sila. So, sabi po ni Mitzi mga kababayan ay gusto daw po niya na makapagtapos po ng pag-aaral yung mga anak niya. So, kahit siya na lang po yung mag-isa nag-alaga sa mga anak niya. So, ito lang yung payo ko sa iyo, Mitzi. Ipagpatuloy mo yung mga pangarap mo sa buhay na makapag-aral yung mga anak mo. Siyempre, huwag mong kalimutan na nandito pa rin kami hanggang umalalay sa iyo. So, yun, marami naman tayo dito handang tumulong sa iyo. Marami tayong mga kamag-anak. So, pagpasensyahan mo na talaga kung minsan lang may bigay ako sa iyo dahil meron din kasi akong pamilya. Tapos nag-aaral din yung dalawa kong mga anak. So, si Mitzi po kasi mga kababayan ay kapag wala na po silang masain dito na bigas, kahit hindi niya sabihin sa akin ng mga kababayan ay naramdaman ko po talaga na walang-wala po siya kasi pumupunta po siya doon sa bahay. So, hindi naman natin matiis dahil nag-iisa lang po siyang anak ng ate ko. So, tinutulungan ko rin po siya. So, kaya po yun po yung mga rason mga kababayan kung bakit ako pumasok sa pagbablog kahit nababash po ako. So, okay lang po sa akin. At least, nakatulong po ako sa mga kamag-anak ko na ganito po yung mga sitwasyon. So, nalang ko ilas nga pangutana ni mo, Sis. So, unsa may ikatambag nimo sa parehas nimo nga sayo na biyuda. So, pila edad nimo karon? 24 pala si Mitzi. So, unsa ikatambag nimo sa mga parehas nimo sitwasyon niya sayo na biyuda? Sa mga tao karon nga pareha pud sa ako ang sistema ay mo kawad ig paglaom kay nay Ginoo nga kuan pud sa ato lantaw. So, yun po mga kababayan, no? So,
wag daw po tayo mawala ng pag-asa dahil meron pong Panginoon na nakatingin po sa atin. So, ayan mga kababayan, no? So, ibigay na po namin yung bigas na pinabili ni ni Ate Rose, sorry po. Ate Rose po, Ate Rosemary Cuevas. So, ito na po yung pinadala niya mga kababayan. Okay lang. So, ito yung bigas. So, ayan. Tapos, meron ding mga damit ni Sai. Sai, yeah. So, si Sheila po yung namili ng mga damit ni Sai. Ay, kasi. Nahiya. Yata ni Sai. Dara, turno ni siya. Dara. Mauni kay Dudong. Tatlong turno po yung mga bata, para sa mga bata. Tapos, ito yung sabi ni Ate Rose na bilhan ko daw sila ng ulam. Kaya bumili po ako ng fried chicken para po sa mga bata. So, ito na po yun. Favorite po yan ni Sai. So, umiiyak po kasi siya kapag hindi siya nabilhan ng mama niya ng fried chicken. So, meron pa palang yung natira kasi. Ito po yung natira doon sa 3,000 na pinapabigay ni Ate Rose. Ito. So, ibigay ko po ito kay Mitzi. So, anong masasabi mo, Mitzi, kay Ate Rose? Daghang kayong salamat, Ma'am Rose. Sa Ate Rose, sa imong gihatag sa ako daghan na ning tabang sa amo So, kaya, Wajud ko ni dahom Ate Rose nga ikaw ang gigamit sa Ginoo nga para tabangan mi. Salamat kayo, Ma'am Rose. Salamat kayo, Ma'am Rose. salamat kay Ate Rose. So, daghan jud kayong salamat sa inyo ate kay natulungan mo yung pamangkin ko. So, matagal na po nila ito mauubos. So, pakaabutan pa to ng next year. Next year na. Ilang araw na lang next year na. 10 days. So, magpatuloy pa rin po kami sa pagtatrabaho doon sa sakahan kasi doon po talaga yung source of income po namin para makakain po kami. So, pag-igihan natin yung pagtatrabaho sa bukid. Okay ka, Radsay? Ha? So, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.